views and opinions expressed in this program are those of the individuals involved and do not necessarily reflect the official policy or position of Radio Agri 90.1 FM management. The Yan, magandang araw po sa ating mga kapalay at mga karadyo agri. Muli po tayo magsama-sama sa panibagong talakayan dito po sa Palay Bida sa Radyo Agri. Mula pa rin po sa Philippine Rice Research Institute, katuwang ang Radyo Agri 90.1 FM Filmec bilang isa sa mga station partners po nito. Ako po ang inyong makakasama, Badeth Grospe mula po sa Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization of Filmec, at sa loob po ng halos isang oras ay panibagong kaalaman na naman po ang aming hatid sa inyo tungkol po sa pagpapalayan. At bago po tayo magsimula sa ating kwentuhan, batiin po muna natin ang lahat ng ating mga kasamahan dito sa Filmec. Of course, starting off with our Director for Dr. Janicio G. Alvindia, sa atin pong Deputy Director na si Sir Joel Vidator, sa lahat po ng ating mga Division Chiefs and Section Heads, at gayon din po sa lahat ng iba pa nating mga kasamahan dito po sa Filmec, lalo na po sa ating mga utility personnel, guards on duty, sa mga drivers po natin, lalo na po sa mga nakabiyahe po ngayon. Ayan, mag-iingat po tayo, lalo po at malakas po ang ulan. Ayan, at syempre, gayon din po ay isang mainit or maulan rather, na pagbati rin po sa ating mga karadyo agri at kapalay mula po sa Philippine Rice Research Institute sa pangunguna po ni PhilRice Executive Director Dr. Jan De Leon, at sa kanila pong Head ng Development Communication Division na si Dr. Hazel Antonio, at gayon din po sa mga moderators po ng ating mga Facebook pages, dahil bukod po sa tayo ay patuloy na napakikinggan sa 90.1 FM broadcast channel, tayo po ay sabayan ding napapanood at napakikinggan sa mga Facebook pages ng Radyo Agri 90.1 FM Filmec, DA PhilRice, RCEF Extension Program, at sa DA Filmec. Para po sa kaalaman ng ating mga taga-subaybay, ang Palay Bida po ay isang radio engagement ng PhilRice, katuwang ang mga radio stations kagaya po ng Radyo Agri 90.1 FM Filmec upang maibida ang iba't ibang mga impormasyon at kaalaman tungkol po sa pagpapalayan, maging sa ilan pang mga bagay tungkol po sa pagsasaka. At para po sa ating episode ngayong araw, ito po mga kapalit, mga karadyo agri, alam nyo po ba na mayroon pong variety na ng palay na mayroon na pong mataas na zinc content? Ayon nga po sa 2023 Philippine National Nutrition Survey, halos 2 po sa 10 bata na may edad 5 taong gulang pababa ay mayroon pong kaso ng tinatawag natin na standard growth or pagkabansot. At ito nga po ay dahil sa kakulangan ng nutrisyon, at ito rin po ang dahilan kung bakit sakitin at mahina po ang resistensya ng mga bata. Ito po ay ayon sa mga experts. Pero ito po, may magandang balita po tayo mga kapalay, dahil sa pamamagitan ng Be Responsible campaign ng PhilRice, mas pinalalawak ngayon ang pagpapakilala ng mga tinatawag natin na healthier rice varieties, tulad nga po ng high zinc rice o yung pong bigas na mayroong mataas na zinc na siyang makakatulong po sa mga bata upang magkaroon ng wastong nutrisyon, matibay na resistensya, matalas sa pag-iisip, at syempre po yung tamang paglaki. Hindi lamang po yan mga kapalay, dahil nakatutulong din po ang high zinc rice na palakasin ang resistensya ng mga buntis. At syempre, para po patuloy na alamin ito pong tungkol sa high zinc rice, makakasama po natin ngayong araw via Zoom si Kapalay Lance Martin Evangelista. Siya po ay isang Science Research Specialist 1 at isa rin pong focal person sa Healthier Rice Program mula po sa PhilRice Los Baños, at sa mga oras po na ito, sa halos isang oras, ay pag-uusapan po natin ang kahalagahan ng high zinc rice at iba pang masustansyang kanin para po sa ating kalusugan. Yan, isang maulan na araw po Kapalay Lance. At welcome po sa ating programang Palay Bida sa Radyo Agri. At syempre po, bago po tayo magsimula, ay batiin po muna natin ang ating mga taga-subaybay sa mga oras na ito. At umuulan din po ba dyan sa Los Baños sa mga oras na ito, Kapalay Lance? Po, magandang tanghali po sa lahat ng ating tagapakinig. Dito naman po sa Los Baños,
Medyo maulan-ulan po, kaya ayun, galing nga po rin akong field. Mm. Medyo hirap kami sa pag-timing ng harvest. Ayun Okay. din po, magandang tanghali din po sa mga ka-opisina ko na baka sakali nakikinig. Gusto ko po sanang batiin yung kaibigan ko na nagtatrabaho rin sa DA Filmic naman. Ayun, kamusta ka, Ted? Ayan, shout out po kay Ma'am Ces. So sana ay nakatutok si Ma'am Ces sa atin sa mga oras na ito. Siyempre, sa mga kasamahan nyo din po dyan sa PhilRise Las Bañas, isang maulan na pagbati din po sa inyo. Ayan, simulan na po natin ang ating kwentuhan, Kapalay Lance. So para po sa aking unang question, Kapalay Lance, ano po ba yung tinatawag o ano po ba yung kampanya na tinatawag po na Be Responsible? Ayun po, ang Be Responsible po, kita naman natin na isa siyang wordplay na between rice and responsible. Ito po ay isang kampanya sa pangunguna ng Department of Agri, katuwang ang PhilRise, at iba pa nga yan siya ng gobyerno. Hindi lang po opisina ng gobyerno, kundi pati na rin po mga pribadong sektor at iba pang mga organisasyon. Naglalayon po tayo sa Be Responsible campaign na hikayatin yung mga magsasaka natin, pati na rin ang mga mambabatas, mamimili at iba't ibang uri pa po ng mga mamamayan na maging responsible sa pagkain ng kanin sa kanilang paraan. Ayun, upang hindi lang para ito sa ikabubuti ng kanilang kalusugan, masuportahan ng mga Pilipinong magsasaka. At higit sa lahat, maiwasan po natin yung pagsasayang ng bigas. Yes. Tapos, ayun din po, upang makatulong na rin po na makabot yung sapat na bigas sa buong bansa. Kumbaga po, isa rin po itong campaign para makatulong po sa ating food security, lalo-lalo na po sa bigas dahil staple food na po dito sa ating bansa ang kanin at parang karamihan pa rin po sa atin. Kahit nagda-diet ka pa or health conscious ka, at some point ay hindi mawawala yung presence ng kanin sa ating hapagkainan. Ito naman po for my next question, Kapalay Lance. Sa ilalim po ng Be Responsible campaign, ano naman po ba yung importance or kahalagahan ng mga healthier rice na pinalalawak po ninyo kagaya po nung tinatawag nga po na high zinc rice? Ayun po, tulad po ng nabanggit na kanina, tayo po ay merong tumataas na kaso ng kakulangan sa wastong nutrisyon sa mga bata. Mahalaga pong makilala natin yung mga gantong variety at tangkilikin natin ito ng mga consumer natin ang high zinc rice. Kasi ayun nga po, yung zinc po is mahalaga siyang micronutrient sa katawan. Ito po ay nakakatulong upang magpalakas ng resistensya and makatulong po sa wastong paglaki ng mga bata. Bukod pa po doon, nakakatulong din po ang zinc upang mapanatiling matalas ang pag-iisip. Tapos ayun po, gaya na nabanggit na kanina, yung zinc po is nakakatulong sa mga nagbubuntis din. Sa pamamagitan po ng pagkain o pagkonsumo ng high zinc rice, tayo din po ay nagkakaroon ng dagdag na option pa sa mga masusustansyang pagkain sa ating pang-araw-araw. Ayun po. So, yun nga po yung isa sa ina-emphasize din natin kanina na not just for kids, but also sa ating mga kapalay at mga karadyo agri na mga preggy moms. Ayan. Swak din po ito, itong variety po na ito ng rice mula po sa PhilRise. Ito po, paano nyo naman po na-develop yung high zinc rice? At ito po ba ay matatawag po na GMO? Ayun po, maraming salamat din po sa magandang tanong na yan kasi marami din po nagtatanong na kung may bagong variety tayo, laging tinatanong kung GMO po ba ito. Magandang balita po, ang high zinc rice po ay na-develop gamit yung traditional na pag-breed ng palay. O kung tawagin po ay conventional breeding, hindi po ito GMO. Tapos ang high zinc rice po ay na-develop, pinag-aralan po siyang mabuti. Pinili po ng mga scientista natin yung mga variety ng palay na natural na may mataas na content ng zinc na. Tapos, yun po yung pinag-breed upang makabuo pa ng mas masustansyang bigas. Habang pinapanatili pa rin po natin, syempre, yung mataas na ani nito kasi yun din yung gusto ng mga farmers. Kumbaga habang patuloy po tayong kaisa sa kampanya through a Healthier Pilipinas, of course, syempre po hindi natin dapat makalimutan kung gaano pa rin, of course, kaimportante yung mataas na ani o yield po ng ating mga farmers. So kumbaga po siya, hitting two birds with one stone. Ayun. At ito naman po, sa kasalukuyan po, Kapalay Lance, sa ang mga lugar po may nakatanim na high zinc rice at ano po yung mga variety na mayroon pong mataas na zinc? Ayun po, sa ilalim po ng Healthier Rice Program, may ilang high zinc rice varieties po tayo na isinusulong at ipinalalawak ngayon yung pagtatanim sa mga field. Kabilang po dito yung NSIC RC 460 o kilala bilang high zinc 1.
Tapos meron din po tayo ng NSIC RC648 o mas kilala bilang high zinc po naman. At yung huli naman ay yung isa pa ay yung NSIC RC684 or high zinc din naman po. Kasi ito pong mga high zinc varieties na ito, patuloy pa po natin siyang ina-optimize para mas magpataas pa yung zinc content nitong mga to at mas mapaganda pa yung ani. Ayun. Tapos po ay sa aspeto naman po ng implementasyon natin, yung tanong niyo po na kung saan lugar po nakatanim, ito po yung pinapalawak pa po natin sa mga priority areas na na-identify po. Ito po yung areas na may mataas na pangangailangan sa nutrisyon. Yes. Kabilang po dito yung sa amin po, sa region po namin, sa Pinares Los Baños. Quezon Province po, sa Region 14. Okay. Tapos po, ibang mga probinsya naman po, ayan, nandyan po ang Pangasinan, Isabela, Sorsogon, Iloilo, Surigao del Sur, at Maguindanao. Tapos ito po yung mga province na to, yung mga priority provinces po, yung napili na maging priority batay dun sa datos na nakuha namin mula sa National Nutrition Council sa ilalim po ng kanilang Oplan Timbang Plus. Ayun. Kung saan po ito makikita natin nakatala yung mataas na kaso ng malnutrition, particular na po sa mga bata. Yun po. Tapos ayun, Sige po. bukod pa po dito, ang Philrice po ay nakikipagtulungan or nakikipag-ugnayan din po sa Kiwanis International, Philippine Luzon District. Sa ilalim po ng kanilang program na Stronger Together, United for Children's Nutrition, Mental Health, and Education. Kung saan po yung high zinc rice natin ay sinasama nila sa kanilang 90-day feeding program para sa kumulang 1,500 na daycare and elementary learners sa mga piling probinsya po. Wow. So, kumbaga po, masasabi natin na nationwide ay mayroon na pong ganitong variety. But of course, napakaganda po nung nabanggit po ninyo na talagang in-address po muna, na i-prioritize po muna yung mga areas na mayroon po kayo nakita na kailangan po na matutukan when it comes sa kakulangan po sa zinc. And of course, good news din po na meron na pong mga organizations na katuwang po ninyo para po patuloy na, kumbaga, mapakinabangan po lalo-lalo na ng ating mga bata, no, mga bagets po natin. Yung ito po nga tinatawag natin na high zinc rice. So yan po mga kapalit, mga karadyo agri, ang mga paunang impormasyon pa lang po yan tungkol sa Be Responsible campaign ng Philrice at syempre po ang high zinc rice na isa sa mga healthier rice variety na swak lalo na po sa inyong mga chikiting at sa mga pregi po natin na mga kapalay at karadyo agri. At syempre po mamaya sa pagpapatuloy po ng ating talakayan ay marami pa pong maibabahagi ang ating kapalay guest na si Kapalay Lance Martin Evangelista mula sa Philrice Los Baños. Kaya po, stay tuned lang tayo. So meantime, bago po tayo magpatuloy sa ating kwentuhan, ay basahin po muna natin ang ilang mga pagbati at comments ng ating mga kapalay at mga karadyo agri. Ayan, so shout out po ulit sa lahat ng ating mga viewers sa ating mga Facebook pages, DA Philrice, DA Philmec, RCF Extension, RCF Extension Program Facebook page at dito po sa ating himpilan na Radyo Agri 90.1 FM. At syempre po sa mga nakikinig din sa kanilang mga radyo sa mga oras na ito. Yan, mula po sa DA Philrice Facebook page, mula kay Kapalay Len Marcelo. Ayan, maulang araw po, watching from Inaon, Pulilan, Bulacan. Maraming salamat po. At ayan, shout out na rin natin si Kapalay Miner Pagadua na nag-celebrate ng kanyang birthday last week. Ayan, belated happy birthday sa'yo, kapatid. Ayan, mula po naman sa RCF Extension Program Facebook page, mula kay Kapalay Irma Bacolod Amerna, ang atin pong suki na every Palay Bida episode natin. Ayan, rice farmer po mula sa Santa Rosa City of Laguna. At eto po, shout out din mula sa Santa Rosa City of Laguna, rice farmers po. Maraming salamat po sa patuloy na pagtutok sa amin, Kapalay Irma. At eto po, mukhang marami tayong mga viewers mula sa Laguna. Yan, lalo ang ating Kapalay guest ngayon ay mula rin po sa Laguna. Ayan, from Demosthenes, sana tama ang aking pagkaka-pronounce. Kapalay Demosthenes sa Valeroso, Laurio. Magandang hapon po from Siniloan, Laguna. Maraming salamat po sa inyong pagtutok sa mga oras na ito. At ito po, kung may mga questions po kayo regarding po sa ating topic ngayon na high zinc rice, maaari po ninyo yung i-comment sa ating sa comment section ng ating mga Facebook pages. Ayan. At gayon din po, kung may mga pagbati din po kayo
may mga kapalay, karadyo agri at mga kapamilya po kayo na nagsa-celebrate din po ng iba't ibang occasions, birthdays, anniversaries, ayan. Pwede nyo rin pong i-shout out yan sa atin pong comment section. At syempre maya-maya lamang po ay babatiin at syempre ay babasahin po natin ang inyong mga comments. Ayan po, so patuloy po kayong nakikinig sa programa pa rin natin na Palay Bida sa Radyo Agri mula pa rin po sa Philippine Rice Research Institute or PhilRice katuwang ang Radyo Agri 90.1 FM Philmec. At yun nga po, kung may mga katanungan kayo na may kinalaman po sa ating talakayan, ayan, ulitin ko po, maaari po ninyo itong ilagay sa comment section sa ating live airing ngayon. Again, tayo po ay napapanood sa mga Facebook pages ng Radyo Agri 90.1 FM Philmec, DA Philmec, DA PhilRice at RCEF Extension Program. Maaari rin po kayong mag-text sa ating Radyo Agri Text Hotline na 0962 119 7445 at gayon din po sa PhilRice Text Hotline na 0917-111-7423. At sa mga hindi po naabutan or di po na umpisa mapanood ang ating episode, maaari po ninyong mapanood ito at even yung mga dati po nating episodes sa ating Facebook page at gayon din po sa ating official YouTube channel na Radyo Agri 90.1 FM. At syempre sa gayon din po, kung hindi man po kayo makapanood sa ating YouTube channel or hindi kayo nakapakinig ngayon, wag po kayo mag-alala dahil muli nyo rin pong mapakikinggan ang episode po na ito sa Sabado po yan ng hapon sa 90.1 FM channels ng inyong mga radyo. At ngayon nga po, balik na tayo sa ating talakayan tungkol pa rin po sa high zinc rice. Kasama pa rin po via Zoom si Kapalay Lance Martin Evangelista mula po sa PhilRice Los Baños. Ayan, for my next question na po, Kapalay Lance, nabanggit na din po yung mga unang ani ng high zinc rice ay yun nga po yung na-mention nyo kanina na ginagamit na or na-maximize na po para po sa mga feeding programs. Although may napahaging na po kayo kanina, baka po meron pa po kayo na isa idagdag na mga information po with regards to that. Ayun po, maraming salamat po. Yung high zinc rice po na aanihin na, yung nabanggit mula doon sa mga nabanggit kong priority areas kanina, ay yun nga po, in partnership with Kiwanis International, sila po ang bibili nito at gagamit dun sa kanilang 90-day na feeding program. Tapos ito po ay gagamitin natin mainly as laban doon sa stunting na tinatawag o pagkapansot at malnutrition ng mga bata dahil sa mataas nga nitong taglay na zinc. Tapos po, konting background din po sa Kiwanis, sila po ay isang international na organization kung saan binubuo ng local clubs and ng mga volunteers. At ang kanila pong layunin ay maglingkod at makatulong sa pagbabago ng buhay ng mga bata. Ayun. Bahagi sila ng worldwide network din po na nakikipagtulungan sa iba't ibang organisasyon din na may same advocacies ng kanila. Tapos ayun, dito po makikita natin na napakaganda pong halimbawa kung paano nagtutulungan yung iba't ibang organisasyon, mapa-pribado man o public or government, upang mapalawak po natin pa yung access sa ng mga bata sa mga mas masustansyang pagkain habang natutulungan din natin ang mga lokal nating magsasaka. Ayun. At sana po, hindi lang po sa Kiwanis International matapos yung ating kumbaga collaboration po at marami pa pong mga organizations na maging katuwang po ng PhilRice at iba pang mga organizations para patuloy na maisulong yung mas masustansyang pagkain para po sa mga bata. At syempre in every sector na din naman po. While also supporting po yung ating mga local farmers. And ito po, bukod po sa high zinc rice, ano-ano pa po yung mga healthier rice varieties na isinusulong din po ng programa? Ayun po, sa ilalim po ng ating program na Healthier Rice Program, meron kaming 3 main na variety na pinopromote. Kilala na po natin lahat yung una dito, yung brown rice. Yes. Yung brown rice po ay yung, alam natin, yung hindi masyadong giniling na palay. Kung saan iniwan yung, tinanggalan siya ng husk o ipa, pero nananatili yung kanyang darak. Kasi ito pong bigs na ito ay nagiging whole grain at mapusyaw ang brown na kulay dahil doon. Tapos ito pong variety na ito ay kilala bilang may mataas na fiber, protina, vitamin D, gaya ng B1, B2, B9. Meron din po itong vitamin E and marami na din po itong minerals and antioxidants na nakakatulong
upang makaiwas po tayo sa mga non-communicable diseases o yung mga hindi po naipapasang sakit. Yes. Gaya ng type 2 diabetes, cancer, at sakit sa puso. Mhm. Tapos po, brown rice, sikat na sikat po ito sa mga nagda-diet. Kasi medyo siya sa mas madali siya nakakabusog kumpara sa puting kanin. Yes. Tapos po, yung isa po nating variety pa ng healthier rice option ay low glycemic index rice or yung low GI rice. Mhm. Ito ay isang uri ng bigas or palay na pag kinain natin, hindi siya madaling natutunaw sa tiyan. Kaya pag kinakain natin ito, kontrolado yung pagkain natin, mas mabagal din tayo. Tapos dahil nga po siya ay low GI, mas maiiwasan din po natin dito yung pagtaas ng blood sugar level natin. Tapos, ayun po, hindi po tulad ng mga kilalang malambot na puting kanin, tumutulong po ito upang panatili na yung normal kasi mababa yung GI niya. So, kahit prone ka sa diabetes, as long as control yung pagkain mo, mapapanatili itong normal yung blood sugar levels mo. Yes. Kaya yun siya usually nire-recommend sa mga may type 2 diabetes, mga mataas ang timbang, at sakit sa puso. Lastly po, yung isa pang healthier rice variety natin is yung pigmented rice. Kilala po natin ito bilang yung pula o itim na bigas, yung red rice or black rice na tawag. Ito pong mga uri ng bigas na ito naman, sagana ito sa antioxidants, fiber, vitamins and minerals. Kasi yun po, dahil nga din pumataas ng kanyang antioxidants, nakakatulong ito laban din sa mga non-communicable diseases tulad ng sakit sa puso, cancer, and type 2 diabetes. Yun. So yung mga na-mention nyo po actually mga sakit, ito yung mga kadalasan din ng mga sakit na na-encounter din ng ating mga kumbaga mga kababayan. Kaya po nakakatuwang malaman na naka-address po talaga dun sa mga usual na sakit na meron ang isang individual. Ito pong pagkaka-develop po ng mga healthier rice varieties. So, kagaya po nung na-mention kanina ni Kapalay Lance, meron po tayong brown rice and of course, yung pinag-uusapan natin na high zinc rice, low GI rice na napag-usapan din natin sa mga previous episodes natin ng Palay Bida sa Radyo Agri. At gayon din, yung pigmented rice. Ayan. So, eto po for my next question naman po, saan po ba kami po pwedeng makabili ng mga masusustansyang bigas po na ito? Ayun po, nagsisimula pa lang po tayong palawakin yung pagtanim gantong variety ng yung mga healthier rice options natin. But ito po ay kasalukuyan nating tinatanim sa lugar na sakop ng 7 branch stations ng PhilRice. Okay. Sa mga layunin ng programa upang mas magkaroon pa ng access sa masustansyang kanin ng bawat Pilipino. Patuloy rin po ang aming pakikipag-ugnayan sa mga munisipalidad sa bansa, pati na rin po sa iba't ibang mga probinsya para mas mapalawak pa natin yung production at ibahagi rin natin itong mga masustansyang variety na ito sa kanilang komunidad. Tapos ayun po, gaya pagsagot po sa tanong niyo, para po sa mga interesadong bumili, maaari po kayo mag-message sa aming Be Responsible Facebook page para din daw po, para po maibigay namin sa inyo yung QR code at mas kanil. Tapos mula po doon makikita natin yung mga farmer cooperator and farmer cooperative associations natin na nagbibigay. So, syempre sa mga susunod na panahon ay once na meron ng mga additional na mga sources na mapagbibilan po ng mga nabanggit na mga bigas, yung mga napag-usapan natin and especially high zinc rice and of course i-inform natin agad-agad ang ating mga kapalay at mga karadyo agri. At eto po for my last question, ayan, ano po ba yung nais po ninyong message o mensahe na iwan po sa ating mga taga-subaybay, sa ating mga viewers and listeners po ngayon? Ayun po, yun po unang-una sa lahat, supportahan natin yung Be Responsible campaign. Yes. Simpleng pagsunod nung ABC nito. Ano po ba yung ABC na ito na pinatawag sa Be Responsible campaign? A po is for avoid rice wastage. Pag kumuha lang po tayo ng kanin na kaya natin ubusin para iwasan ang kasalanan. Pangalawa po, buy our farmers' rice. Upang makatulong na rin tayo na tumaas ang kita nila. And lastly po yung letter C ay choose healthier rice gaya ng high zinc, low GI, brown rice at pigmented rice. Tapos ayun po, bukod pa po doon, pwede natin subukan din na maghalo pa ng ibang staple sa kanin upang sabi masustansya ito at mas masarap kainin. Kung may mga katanungan din po kayo na hindi namin nabanggit na yung interview ay
pwede po nating i-contact o tumawag or mag-text sa FB tumawag o mag-text sa number na nabanggit kanina. Yes po. 17-111-7423. Ito po yung Philrise Tech Center. Yes. Tapos, ayun po, since mas accessible na rin po ang Facebook sa panahon ngayon, Mhm. pwede na po tayo mag-message dun sa Be Responsible FB page. Ayun. So, ayan na. Kung may mga questions pa po, mga impormasyon na nais nyo po malaman, hindi lang po dito sa High Zinc Rice, but of course, sa Be Responsible campaign ay andyan po ang kanilang Facebook page at gayon din po sa kanilang Philrise Tech Center na 0917-111-7423. Ayan. So, bago ka namin tuloy ang pakawalan, Kapalay Lance, baka may mga pahabol pa po kayong mga greetings, mga pa-shoutout po. Ayun po, una po sa lahat, nagpapasalamat po ako sa opportunity na ma-interview ngayon at may bahagi pa yung aming kaalaman tungkol sa High Zinc Rice, hindi lang po sa High Zinc Rice, kundi na rin po sa mga healthier rice varieties natin. Yes. Ayun po, pinabati ko po yung mga kaibigan ko na nakikinig dyan po sa kayo na itong nakikinig kayo. mga kaklase ko simula college, high school yan. And ayun po, congrats po sa aking kaklase ng high school na kakasal lang din kahapon. Congrats po sa yung Hannah and Holly. Ayan, congratulations po. At yun, maraming salamat Kapalay Lance Martin Evangelista sa pagsama sa amin upang ibahagi ang mga impormasyon tungkol sa High Zinc Rice para sa ating mga kapalay at mga karadyo agri na may mga bagets sa bahay at syempre ang mga buntis. At tiyak po na sa pamamagitan ng mga ganitong healthier rice varieties ay ma-achieve din natin ang mas masustansyang pamumuhay, better health, at syempre, yung paulit-ulit din na ine-emphasize sa atin ni Kapalay Lance na natutulungan din natin ang mga local rice farmers natin. At syempre, bago tayo magtungo sa ating palay tanungan question ngayong araw, ay sagutin muna natin yung ating naging palay tanungan last time. Mula po sa tanong na tama o mali, kapag PhilGAP certified ang isang palayan ay mas confident ang mga magsasaka sa kalidad ng kanilang produktong bigas. At yan po, ang sagot po dyan ay tama. At ito po, i-reveal na po namin ang ating palay tanungan ngayong araw. So, para po dito sa ating palay tanungan, itatype lamang po ninyo yung inyong sagot. Type po sa inyong mga cellphone ang DZDJ space, ang inyong pangalan space, ang inyong bayan at ang inyong sagot sa Philrise Tech Center na 0917-111-7423. At para po sa ating palay tanungan ngayong araw, so ang ating palay tanungan ngayong araw, tama o mali? Ang High Zinc Rice ay makatutulong sa pagpapalakas ng resistensya, wastong paglaki at matalas sa pag-iisip ng mga bata at pinalalakas din ang mga buntis. So ulitin ko po, ang ating palay tanungan ngayong araw, tama o mali? Ang High Zinc Rice ay makatutulong sa pagpapalakas ng resistensya, wastong paglaki at matalas sa pag-iisip ng mga bata at pinalalakas din ang mga buntis. So, i-type lamang po muli sa inyong mga cellphones, DZDJ space, pangalan space, ang inyong bayan, space ang inyong sagot sa 0917-111-7423. At syempre, babatiin natin sa ating susunod na episode ang unang 5 makakasagot ng tama. At syempre, abangan din po natin sa mga susunod na araw ang raffle para po manalo ng exciting prizes. So, ayan. So, abangan lang din natin yung mga announcement. At syempre, i-feedback sa atin yan ni Kapalay Minard Pagaduan sa mga susunod na araw. At eto po, bago po tayo tuloy magpaalam, i-reiterate ko lang yung ating yung nabanggit kanina o yung na-share kanina ni Kapalay Lance with regards sa Be Responsible campaign. So, sabay-sabay tayo maging responsible citizen sa pamamagitan ng pagsasapuso at pagsasagawa ng ABC ng Be Responsible. A is for avoid rice wastage. Dahil ayon po sa DOST-FNRI, bawat Pilipino ay nakakasayang ng 2 kutsara ng kanin at ito po ay katumbas ng 542,477. Ayan mahigit 500,000 na tonelada ng bigas na kaya pa po sanang mapakain ang mahigit 250,000 Pilipino ng buong taon. Kaya po importante na kumuha lamang po tayo ng kanin na kaya nating ubusin
At kapag kumakain naman po sa labas, pwede po tayong umorder muna ng half cup rice para po iwas aksaya. Para naman po sa B is for buy our farmer's rice. Dahil makatutulong na tayong mapataas ang kita ng ating mga magsasaka, sigurado pa na ang ating bigas ay safe, high quality, makakalikasan at makamagsasaka dahil ito po ay sertipikado ng Philippine Good Agricultural Practices o ang PhilGAP. At ang C is choose healthier rice. Bukod po sa mga napag-usapan natin kanina, yung mga nabanggit po na masusustansyang kanin, ay pwede rin po tayong sumubok na maghalo ng other staple carbohydrate rich foods sa kanin tulad ng adlay, mais, saba, at kamote dahil bukod po sa mas masarap na ay mas masustansya pa. Tayo na't maging responsible at lagi nating tandaan, isa puso at gawin ang ABC ng Be Responsible Campaign. At gayon din po, syempre, huwag niyo po sanang kalilimutan na i-like at i-follow ang DA PhilRice, DA PhilMec at syempre ang 90.1 o Radyo Agri 90.1 FM Facebook page. Para naman po sa mga shoutouts, concerns at comments sa ating Radyo Agri ay andyan pa rin po of course ang ating call and text hotline 0962-119-7445. And again, maaari nyo rin pong balikan na mapakinggan ulit ang episode natin ngayon sa Sabado po yan sa ating 90.1 FM channels at syempre sa ating YouTube channel na Radyo Agri 90.1 FM. At muli po, ako po ang inyong nakasama ngayong araw, Badeth, mula pa rin po dito sa Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization. Dito na po nagtatapos ang isa na namang makabuluhang episode ng Palay Bida sa Radyo Agri. Dito lamang po yan sa Radyo Agri 90.1 FM PhilMec, kasaganaan para sa bayan. Let's be responsible. Let's be responsible. Sa'yo'y mahalaga ang kanin, kalusugan mo at bayan natin. Ang barkada ng Be Responsible, isa puso't gawin natin. Maging tandaan ang barkada ng Be Responsible.